mga kosa, magandang araw po ulit sa inyo. No? Andito tayo ngayon sa Iloilo at kasama natin ngayon si Doc Brian. No, alamin natin, ano ba klaseng doktor si Doc Brian? Okay? Tapos na part tawag dito. Ayun. Yung dami. Ramdam mo yan? Masyadong masakit pagka Ganyan. Ako si Doc Brian Baldos. Ako yung author ng Synchrotherapy. Synchrotherapy, actually, wala ka na makikita sa dictionary ng Synchrotherapy. Actually yun, synchronized therapy. So, Synchrotherapy. Ngayon, synchronized therapy, pinagsama-sama iba-ibang modalities. Meron tayong nakitang stroke. No? Pag-usapan muna natin yung stroke na nung una hindi. So ano yung kaso niya doon, Doc? O na-stroke siya, syempre, una-una, kalahati sa katawan niya ay patay. Nasa left side yata yun eh. Left side o right side. Dito, tama. Dito, left. Oo. So, dito sa right brain niya yung nagkaroon ng problem. Yun yung in charge dun sa command dito sa kabilang bahagi ng kanyang katawan. So, actually, ang nangyari, sa tagal ng panahon na hindi niya nagagamit, walang mobility yung itong kamay niya, hanggang sa tumigas na. So, kung titingnan mo, bakit parang miracle na biglang naitaas yung kamay? Yun. Na-stroke ka pala? Ilang taon ka nang na-stroke? 4 years na. Oo, magpo 4 years na na-stroke. Kaya ang nagka-problem sa ito, tapos ito. Nung na-stroke ka ba, no? Totally na, Opo, kumbaga ibig sabihin, nag-improve lang, nakaka-recover ka na. nagpapa-therapy. Gusto niya rin namang igalaw. Pero dahil sa tagal ng time, nasa 3 years yata, na nag-develop na wala pang command ito between ng brain niya at saka dito sa kamay na tumigas na yon. Though, kung nakikita mo parang may puwersa kasi yung nakikita Pero limited yung movement dahil nakalak na ito. Dahil sobrang tigas na nito. Ang muscle kasi pag tumitigas ay nagkakaroon ng parang yung movement niya ay apektado rin. Kahit yung daliri mo na nga lang 'di ba pag ang tigas yung daliri, napapansin mo pag 'di ba pag pinalagutok natin gano'n, nalagutok usually masakit mamay, nagagalaw na. Ganun. So ganun din dito, yung nangyayari doon sa kanyang shoulder. Okay. May isa pa, Doc. Yung matanda Ay. na nakatungkod dumating doon. Kadalasan talaga na nagkakaedad, di ba? Na-accumulate yung uric acid sa tuhod. Pag na-accumulate yun, nagkikrystallize, nagiging arthritis, rheuma, gano'n. So, ang ginawa lang naman natin, tinanggal yung mga blockages. Matanggal yung blockages, katulad ng paglagutok ng kanyang tuhod, kung narinig mo, usually nabubuksan yung labasan ng synovial fluid. Yung langis ba? Langis. So, nung malangisan yung tuhod, yan, nakita mo na nakalakad. Nyo ngayon. Yan. Sipain nyo ako para makaganti kayo. Pagka Ganyan. binaluktot, Binaluktot. Ngayon, nababaluktot na ni tatay. Ano po? So, congrats po ha. Sobrang tagal na, nag-lock na yung kanyang tuhod. Tapos, yun nga, wala nang mga synovial fluids. So, pag lagutok niya kanina, usually kasi di ba pag naglalagutok, nabubuksan yung labasan ng synovial fluid natin. Kung paano yung procedure dito sa mga fingers, ganun din pala dito sa tuhod. Kaya yung nakita natin kanina na parang ginanon natin yung tuhod ni sir. Ayun. Napakarami pong lumalakad sa gantong paraan. Katulad na lang ito ni tatay kanina. Kita natin na talagang nagtutungkod siya. Dahil halos walang lakas ito. Masakit na ito at wala pang lakas yung kanyang legs. Ngayon, kung nakita sa video kanina yung ginanon natin, di ba sobrang tigas kasi ng legs nyo? Yun, di ba ginanito ko ito kanina? Ayun sobrang sakit po. Ayun ginanon natin. Pero ngayon, tingnan nyo, naka-smile na si tatay. Kanina, sobrang sakit yung ginaganito ko ito. Si tatay nakalakad. Oo. Parang may magic no? May magic na ginagawa sa ay ako naman na-experience ko yung ginawa mo na sa akin Kaya talagang naramdaman ko maginhawa. Guminhawa. Dok, saan ka makikita ng mga kakusa natin? May clinic kami sa Guadalupe, Makati, tapos sa Taytay, Rizal. And Baguio, sa Ferguson Corner, Nagilian Road, at sa Clark, sa Best Western Hotel. So masaya ka, Dok, pag nakita mo nakakalakad na pasyente mo? Ito, nakita mo yung sayo ko kahapon. Di ka nga, napapagod obserbahan kita, halos ikaw ang busy sa lahat ng table. Although busy naman nila, pero mas busy yung table mo kasi ikaw, power Yung... Ay, oo. Yun. Dok, ano masasabi mo sa ating mga kababayan, mga kakausa natin dyan na dumadaan sa mga ganyang pagsubok?
Sana may pag-asa naman pala sa mga may problema sa tuhod. Akala natin, ooperahan na o pwede namang may paraan. Ano may paraan mo? Tutulungan lang natin na pagalingin niya yung sarili. At isa pa dun sa, karamihan dun sa procedure na nabanggit ko kanina, kung uulitin na lang natin dun sa reflexology, may bone setting, may lymphatic drainage therapy, tapos pinaka number 1 din doon is yung hilot talaga. Na nung wala pa itong mga kaibigan nating mga conventional doctors, ay di ba, nabuhay tayo sa hilot. No? May masakit. Tsaka hilot naman talaga nung araw eh. Hilot. May na-dislocate noon. Hilot. Pahilot, di ba? Oo. Meron daw, kahit hindi magkaanak yata, di ba? Pinapahilot din. Oo. Pati pagpapaanak, hilot eh. Hilot din, oo. So, well, pwede namang i-preserve natin yun. Balikan natin. Para bumalik tayo sa dating traditional pero mas modern ngayon. Parang ganun. Kasi yung naidagdag na ibang gamit natin, katulad ngayon, biomagnetic tourmaline therapy device, yung magnet na nakikita mo ginagamit natin. Ayun. So Doc Bray, salamat po sa oras ha. At napaunla ka mo ang ating mga kakosa dyan. Ayun. Sa susunod po na pagkikita natin ni Doc Bray siguro sa kanyang clinic. Ayun, Oo, oo. mas magandang kwentuhan, mas maganda, mapapaliwanag yung Doc na mas malinaw. Ituturo mo kami doon. Ayun, sige, oo. Ambush lang kasi ito na. Hindi, parang first time ko yata itong ganitong klaseng interview. Talaga ambush, di ba? Kita mo naman, may mga dumadaan sa camera natin. So yan, mga kakosa, maraming salamat sa inyo. Support nyo din po si Doc Bray. Ilalagay ko yung kanyang Facebook para at least makakontak siya. Okay? Approve, mga kakosa. Approve. Approve.